Nasa antipolinya muna ngayon ang National President po ng grupong Piston, si Modi Floranda, sa isa pong napaka-importanting issue. Nawa po hindi tayo magsawa sa usapin na ito dahil pinag-uusapan natin dito ay kabuhayan po at kinabukasan ng napakaraming pamilyang Pilipino. Dahil ngayon, meron daw pong dialogue ang Piston kasama po ang bagong kalihim nga ng DOTR na si Secretary Vince Dizon. Maganda umaga po, Modi. Sir Ted at Manchacha, magandang umaga po sa inyo at siyempre sa ating mga taga-subaybay. Magandang umaga po sa lahat. Okay, sige po. Ito ho bang inyong napipintong dialogue today? Sino po nag-initiate nito? Kayo ho ba ang dumulog sa kanila o nagkaroon po ng pagkukusa ang USEC ba ng DOTR ang nag-kumontak po sa inyo? Sa bahagi po natin, Sir Ted, ay noong February 24, tayo ay yung ating Piston NCR ay nag-file kagyat ng request for dialogue kaugnay nga dito sa kalagayan ng ating transportasyon. Kaya itong noong March 19 ay tayo po ay tinext ng opisina ni Secretary Dizon at sinasabi nga po na mayroong pagharap ngayong March 21. Mainam nga po ito na simulan po ang lahat ng pag-uusap, di ba? Opo. Sir, hindi ho naman sa pinangungunahan po namin kayo. Ano ho ba ang inyo pong magiging posisyon mamaya po kapag nag-usap na po kayo, kaharap po ninyo ang kalihim po ng DOTR? Sa ating Sir Ted ay malinaw yung ating posisyon at sinasabi naman natin na noong pa naman talaga ay hindi pa talaga umaabot ng batay doon sa sinasabi ng LTFRB ng DOTR na sinasabi nila na umaabot sila ng 86%. Pero sa ngayon ay mas napatunayan po natin na parang taliwas talaga yung report ng mga dating nakaraang ng DOTR at ngayon ay halos umaabot lamang talaga ng 43%. Kaya sa atin, Sir Ted, yung kagyat na i-demands po natin mamaya ay yung ibalik ang 5 taong prangkisa ng ating mga pampublikong transportasyon at siyempre payagan po tayo na makapagparehistro dahil sa ngayon ay talagang iniipit po ng LTFRB at ng LTO yung ating public transport na hindi talaga makapagparehistro. Tapos siyempre sa atin po matagal na natin dinasited yung rehabilitation at hindi dapat phase out yung dapat itugunan ng gobyerno. Tapos yung pagbabasura sa sapilitang franchising consolidation na kung saan ay tayo ay pinupuwersa na bakit na kailangan nating mag-consolidate na kung saan ay pwede namang manatili yung ating individual. Kaya isusulong natin ang sabi nga natin yung progresibo at makabayang, makamasang pampublikong transportasyon. Ilan lamang ito do sa ating planong ilatag mamaya sa pagharap kay Sekretarya Dizon. Okay, sige po. So hindi na ho kami kumbaga hindi ho magiging adelantado po dito ho sa inyo pong aktibidad ngayong araw. Yun po lamang ang aming pong dalangin na sa pagpaparamdam naman ang bagong kalihim ng DOTR sa pagiging bukas dito po sa inyo pong mga suhestyon, sa inyo pong mga kaisipan sa issue po ng modernisasyon ng PUV, dapat din po sana simulan din po ninyo sa pagiging bukas at yung nga, kung nakikinig ngayon ng Manibela, nagbanta ka agad ng welga, palagay ko naman hindi kawalan o hindi kahihiyan kung bawiin muna itong transport strike threat at simulan muna ang lahat sa maayos na pag-uusap. Kasi after all, mga commuters pa rin po, di ba, ang magdurusa dito. Opo, so Modi, good luck po sa inyo at makikibalita kami. Sana po, umiral pong kahinahunan sa inyo pong pagpupulong mamaya. Opo, Sir Ted, tayo naman ay hindi naman tayo nagtara sa pakipagtalastasan, kundi sa atin naman ay talagang ay dapat harapin talaga ito ng gobyerno. At DOTR, yung sinasabi po natin, na kung sa balangkas ng kanilang programa ng modernization, sa balangkas ito ng rehabilitation. At dapat tulungan ng gobyerno yung ating mga lokal na mga manggagawa ng ating public transport dito sa ating bansa. Opo. Sige po. Salamat na marami, Modi, at kami makikibalita po sa inyo. Salamat po at good luck, sir. Salamat po. Thank you. Maraming salamat, Sir. Opo, thank you. FM.